Nasabi ko lahat in public, lalo pa yung mga nangyayari noon sa kapanahonan namin nung Mayor si Mayor Rudy, nung mga patayan na inutos niya, saka yung the existence of Double Squad. Entry ko sa 1989, nung first naging Mayor si Mayor Rudy, natayo po yung anti-crime unit. It was led by the late Major Ernesto Marasa. Kami po ang original na death squad. Mga ni Mayor noon, halos mga kriminal involved ng robbery, kidnapping, illegal drugs, etc. Basta mga kriminal. Sa mindset ko, especially sa akin, sa mga kasamahan ko, it is a noble thing kasi nagserbisyo kami sa bayan at saka yung mga so-called menace to the society ay hindi na makapamerisyo. Yun ang nagiging mindset namin noon. After so many years po, tumalikod kayo kay President Duterte, former Mayor Duterte. Nagkasakit ako and then hanggang sa dialysis. And then at that moment, I embrace God, Jesus Christ. Ito lang makatulong sa akin. And then may mga pangyayari sa buhay ko na dito natuto akong magdasal. Hanggang sa nung nag-appear ako sa Senate, nagsinungaling ako. First is siyempre yung seguridad ng pamilya ko. Pangalawa is kasama ko ang buong grupo ko. Lalo pa sila si Sunny Benaventura, si Jim Tan, na alam ko ang their capacity to kill dahil kami ang magkasama. Marami silang mga players na gamit namin noong araw. At pangatlo, yung nalalapit din na retirement ko. Ano yung pagkakakilala nyo kay Duterte? As a leader, sa una kong pagkakilala ko personal kay Mayor, he's a good leader. Especially sa aming mga police in terms of sa law enforcement. Sa kanya namang sabihin natin sa kanyang personality is dahil hindi naman ako araw-araw sumasama sa kanya, pagkaalam ko lang sa kanya is marami siyang babae sa buhay niya. So, yes, and then mahilig siya sa baril. Sa pamilya niya is sa pagkaalam ko is mabuti. Yun lang, personal pagkaalam ko lang na nakikita. Motor at saka baril. Tigas ang puso niya kasi inutusan niya kami na patayin yung mga kriminal. Mainit ang ulo niya is meron siyang temper na kung i-describe ko in sarili ko lang parang he has this momentum of lethal temper because he can easily summon us or somebody to kill someone as he wish. Yun ang sarili kong description sa kanya, sa kanyang temper. Pagka gusto niya, papatay niya. Based on my experience, si Mayor is maawain din. Pero sa mga kriminal, hindi. Yung soft spot niya na pagkaalam ko is yung mga inaabuso. Lalo pa sa mga biktima ng krimen. Nabanggit nyo rin during the Senate hearing yung spiritual transformation nyo. Yeah. How did that come about? Ganito po yun. Nung nagsinungaling po ako sa maliban yung nakadialysis ako, nag-iisa ako sa isang kondo na dirintahan ko. There were some bad dreams na dumating sa akin na I was visited by a devil. Winpag wala na nga akong bisita. Yung pang demonyo na naging bisita ko. And then, na-picture ko ang sarili ko noon as talagang napakasama ako pala. So, doon natuto akong magdasal. And then, nag-appear ako sa Senate. Ano pa nung nagsinungaling ako sa Senate. Mga 1 week after noon, lumapit ako sa isang kakilala kong madre. Galing Davao, pero dito sa Manila na. Naghingi ako sa kanya na sorry. And then, doon first ko i-express yung
totoong pagkatao ko. Pakita ko na talagang nagsinungaling ako. And then sinabi ko sa kanya na meron akong in fact, written confession. So, nagpatulong ako sa kanya na makahingi ng audience to press. Hindi ko lang bagitin yung pangalan. Okay. So, sabi niya kung kailan ko gusto. Kailan po ito? What year? Anong month? 2016, after my appearance sa Senate. Then, sinabi ko sa kanya na palampasin ko lang yung retirement age ko. And then, kung pwede, babalik ako sa Manila. Dahil i-confess ko lahat yung, ibigay ko yung written confession ko. So, tinawagan ako ng December 19 ni yung Madre. And then, December 22, dito ako. Na-meet ko personal yung giwis ko na press. And doon, hindi naman isang confession kasi may mga Madre na audience. Gumawa ko ng isang oral testimony sa lahat ng mga previous na nangyayari na patayan at saka yung sa buong pagkatao ko na bunga ng kampanya ni Mayor Rodi noon against illegal drugs and criminality. Yung oral testimony was before itong mga priests and religious? Before the press and itong mga Madre. Yung isang kumbento dito sa Metro Manila. Then doon binigay ko yung written testimony ko as i-prove na totoo ang sinasabi ko. Yung inyong confession, yung written testimony, kailan po ninyo yun sinimulan at sinulat? March yun, Holy Thursday, and Good Friday. Hindi ako nakamali. March 22. Meron hong mga pumipintas dun sa pagkakasulat daw ninyo na paano namin malalaman, paano malalaman ng tao na kayo talaga ang nagsulat. Maganda daw yung English, some of the phrases that were used. Ano po yung sagot nyo dun? Is ako mismo nagtaka bakit gano'n kaganda daw ang English ko. Well, in fact, nag-aral naman ako ng law, 4th year law ako. Yes. Yes. And then lahat lang ng ma-recall ko sa mga ginagawa ko is sinusulat ko. At saka lahat naman ng lumalabas sa mind ko, that particular na ginasulat ko. Hindi naman continuing yung pagsulat. Lahat lang na pumapasok na ma-recall ko is gisulat ko para ma-review ko. At the same time, may mga lapses, pero ang importante doon, yung contents ng the sinfulness of my person. Yun talaga ang hindi ko makakaya na pag namatay ako dalhin ko sa libingan ko. So I promise sa sarili ko na ilalabas ko ito. Tinibigay ko sa simbahan. Nung sinulat po ninyo yun, was it, anong araw po kayo? Sa umaga, sa gabi? Yung Holy Thursday is sa umaga, yung Good Friday, parang sa hapon, and then sa gabi. And then, yun, continuing na Saturday, Sunday, hindi naman buong araw na ano. Yun lang ma-recall ko. Then, sinulat ko kasi yung personal ko na parang autobiography, sinulat ko na rin doon. So, lahat ng ma-remember ko lang. Pero yung pinaka-focus ko is yung mga major crime na nagawa ko at ng grupo ko. Paano nyo po i-describe yung operations ng DDS? Ganito po yan. Ano yung organization? Ano yung hierarchy? Ganito po. Noong period of 1989 up to the middle of 1998, natayo po yung Anti-Organized Crime Task Force. Una po yun as Anti-Crime Unit. It was led by Major Makasaet. And then ang kanyang deputy is Major Asintista, SPO for this
Dick Loribel, SPO4 Benlaon, SPO4 Fulgencio Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 na Teodoro Pagidopon, myself, and then PO2 Jun Narisma. Parang kami ang inner group. Then isa ako sa pinaka-junior na naging grupo ng mga veteran ng mga polis. Ilang taon kayo at that time? At that time, yung pagbalik ko sa serbisyo is siguro is middle 30s. Na ganun. Then meron kami mga force multiplier. Ito naman ay hinawakan na tatlong grupo ito kung tama ang pagka-remember ko. Group ng rebel returnees ng Agdao, ang handler na police is si SPO4 Benlaon. Yun namang leader ng mga rebel returnees is si Chris Lanay. Dito naman sa rebel returnees ng Bangkiruhan Group, ito naman ay led by Lodi Pagidopon, rebel returnees din. Ang handler naman dito is yung pinsan niya, si SPO3 Teodoro Pagidopon. Entry namin sa grupo namin by 1998 is ito si Jim Tan na noon ay naka-assign sa Santa Ana Police. Na-introduce ito sa amin sa akin ni SPO4 Pabo dahil ito siya may grupo rin na hawak ng mga rebel returnees from Mandog area. Siya din ang may hawak. Yung ibang grupo ng rebel returnees is minsan ginahire ng grupo namin, minsan per hit na lang yung bayad. Usually yung bayad is tag 20,000. Depende sa status or yung ano ng target. Kung medyo sikat-sikat is medyo malaki ang bayad sa kanya. Minsan 100. And then yung kanilang grupo din is ano sila, kumbaga hindi lang sa experience, is parang meron din sila sariling ruling kasi mga dating mga rebel returnees. Basta sikreto sila, maasahan namin na hindi mag-leak yung operasyon namin. Mga ilang rebel returnees yung nagamit ninyo? Sa tingin ko, marami-rami yung sa type namin na anti-organized crime group. Sabihin natin na mayroong mga mahigit 30 ng mga rebel returnees. Yung sa heinous crime na, yung pagbalik ni Mayor kasi na-cut off siya from 1998 to 2001, naging congressman siya. Kami naman, na nasa sa mga malalayong istasyon. Pero doon pa rin kami sa isang safe house dahil inalagaan kami noon ni Mayor de Guzman. True naman sa kanyang dati naming kasama na alter ego niya, si SPO3 Pagidopon. Pero nung bumalik si Mayor sa 2001, natayo yung heinous crime group, which is isa na ako sa nagiging senior. Dito naman, pumasok yung mga new blood na nire-recruit namin. Isa dito, dito na na regular na sa amin dito, ang entry niya si SPO1 dati, Jim Tan. Dito na. And then, Ito na yung second batch. Ito na second batch na mga bago. And then dito meron pang isa na hindi nag-retire na hindi naman core group, pero nung nandito na sa Helios is nagiging active na rin siya, si retired senior inspector Rica Puti. Dito na sila si John Ayaw, John Humawan. Dito si Humawan, SPO2, John Ayaw, SPO2, SPO1. Sa ngayon, pero yung entry nila, mga PO2 yata sila. Dito na rin si Ronald Lau, na pag-entry niya is PO2, ngayon Chief Inspector na. Ito si J. Francia, ngayon din is Chief Inspector. Yung entry niya sa grupo namin is PO2, kasi naglateral ito sila. Ano po ba yung training or paghahanda that goes into ito para sa mga nire-recruit ninyo, yung kinukuha ninyong hitman? Meron bang special training? Special training wala. Pero kami, yung mga police na na-recruit o napasama sa amin, sa una-una, tinitesting namin kung marunong pumatay. Kasi pag walang dibdib, hindi na namin yung sinasama. Sa istasyon lang siya. Or perimeter lang siya. Pero kung may dibdib, yun, kumbaga yun ang kanyang enrollment sa grupo na marunong siyang pumatay. Ano ang una nyong test na meron kayong dibdib? Siya mismo ang ipabaril namin. Ginatesting namin kung marunong siyang sumaksak. Tinitesting din namin. Pagka marunong,
enrolled siya sa grupo namin. Inasama na namin. In fact, may mga ibang pulis na na-assign sa ibang istasyon na minsan sekreto sumasama sa amin kasi marunong pumatay. Before sa entry ko sa anti-crime unit, si Edgar 1988, nandoon na yan kay Mayor. Ang nagdala sa kanya kay Mayor, ito si SPO3 Teodoro Pagidopon. Dahil si Edgar is a rebel returnee and then turned top cook. So, doon sa kanyang first handler na si SPO3 Pagidopon at si SPO4 Dick Loribel, na-experience na doon si Edgar. Noong nagkahiwalay ang grupo namin, ni Dick Loribel at ni SPO3 Pagidopon, ang grupo namin is naging ako, Major Asitista, SPO4 Pabo, SPO3 Baguhin, and SPO4 Binlaon. Kumiwalay kami ngayon. Kasi yun din ang gusto ni Mayor. Kaya nangyari kasi, noon sa mga 1990s, bawat hit namin, bawat sinasabi namin na trabaho, minsan ang binibigay sa amin ni Dick Loribel is pinakamalaki, 1,008 lang. Minsan 3,000. Noong nag-leak ito, na malaki pala ang binibigay minsan ni Mayor, may tendency kami trabaho na ang nabigay ni Mayor, mga 300,000. Si dito kami, nagkaroon ng parang internal problem. Pinadating namin ito kay Mayor. Then kinausap kami personal ni Mayor. And then pumayag siya na humiwalay ang grupo namin. So ang nangyari, nung mga year 2002, 2003, si Mayor na mismo ang nagbibigay sa amin ng reward personal. Sinisiguro niya na yung para sa amin is makadating sa amin. Siya mismo ang nagbibigay. Siya mismo. Hindi niya dinadaan sa Kay ibang Sunny. tao. Oo. Oo, Hindi na. Hindi na. Pero kalaunan, si Sunny na rin ang pinagtiwalaan niya. Kasi gusto niyang masiguro na yung para sa amin, matanggap talaga namin. Siya mismo ang nag-abot. Hanggang sa si Sunny na ang nagbibigay. Kaya doon kay Sunny na, is nabibigay kami kay Sunny ng usually 1/3 sa reward. Kung bigyan kami ni Sunny ng 20,000, binibigay namin kay Sunny ang 5. Bibigyan namin sa kanya ang 5,000, minsan kung 3,000. So, meron siyang porsyento, pero usually 1/3. Hanggang sa, siguro, naging enterprising na rin siya. Di-advise niya sa ibang istasyon na maglagay ng kanya-kanyang death squad. And Kaya every time, nagkaroon na kami ng competitor ngayon. Basta sa amin, per experience, meron. Meron siyang komisyon. Yung bata ni General Parparan, si Master Sergeant Donald Gaigas, nadukot namin ito doon somewhere in Kalinan. Kaya lang ito is may collateral damage kasi may babae na nasama. Na akala namin kasama niya. Pero hindi pala, nagkataon lang katabi niya doon sa kanyang sinuupuan. Yung babae naman, as per our interrogation, nag-aabang ng kanyang sasakyan pauwi ng bahay. Nasama yung pagdukot. Yan, nasama siya sa pagtapon doon sa dagat. Kasi usually pag magtapon ng tao sa dagat, usually si Edgar ang gina-utilize ko. bakit po? Because of experience ni Edgar, saka experience din ni Edgar yung laot kasi si Edgar doon nakatira sa Samal. So, si Edgar ang isa sa halos kasama-kasama namin kung magtapon ng bangkay sa dagat. Yun ang nangyari sa yung mga tauhan ni Palparan. Isang tauhan niya, then isang collateral damage na taga Davao. So, hindi na nahanap yung katawan ni Kaigas? Nakita po. Nakita? Yeah, nakita yan mga after, siguro mga after 3-5 days. Doon nakalutang na sa somewhere in Davao Sur. Nakita yun. At nakabalot? Siya ba yung nakabalot ng duct tape? Nakabalot Or ng, ewan ko packing kung packing tape, pero meron siyang kasi binalahan namin yun ng mga mabibigat na bagay. Yung hindi ko nagkamali, yung isa sa nabala sa kanya is yung jack ng truck. Parang gano'n. Pero lumutang din. Binalot, tinali sa katawan Tinali niya? sa katawan niya. Pati yung babae, nakatali din yan eh. Pero lumutang rin. Lumutang kaya nga is before yun sila is yung mga
supporter ni Speaker Nograles is nagrally pa doon malapit sa City Hall ng Davao. Pinarid yung katawan. Hindi pa rin nila. Identified si Tata kay Vice Mayor Binay. Baka magkaroon ng problema. Kasi si Mayor tatakbo. Tatakbo. So, sabi ni Sunny is, sige, pag-usapan natin ulit. Pero nung kami ni Jim din nagkausap kami dyan, medyo alanganin din siya. Nakita din yan, Ako talaga noon is, nawala na yung interest ko dahil una-una may sakit na ako. At pangalawa naman, may parabang ipasubo na kami ng gusto ni Sunny. So, isa din yun na medyo meron na siyang kunting mga alinlangan sa akin. Kasi parang pangalawa ko na yung tanggi o yung, pero yung kay Colonel Magkasain is talagang ginawa namin yung gusto niya. Kaya lang hindi na materialize.